So ito mga kabakal, lilinisan natin ito. After 1 month ng gamit, ganito siya. Ayan siya. Lagi yung dry kasi pagka natapos gamitin, ililinisan ko, pinapatuyuan ko yan para madaling linisan pagka gagamitin ulit sa susunod na gamit. So ito ipapakita ko sa inyo kung anong nangyayari after ng 1 buwan. So ayan. So ito yung resulta niya after 1 month. Ayan siya. So tuyo yan kasi tinatyaga akong patuyuan yan eh. Kada matapos akong gumamit, pinapatuyuan ko palagi para hindi maglatak yan. Maglalatak yan eh pag hindi nyo pinatuyuan eh. So ayan siya. Tatapon ko to. So ayan. Dali lang siyang linisan pagka laging tuyo. So ito 1 month hindi natanggal, so sigurado ito mahigpit, kaya gagamitin natin ng vice grip. Ito gagamitin natin ng vice grip para matanggal natin. Ang hirap nang tanggalin, no? 1 month pa lang, oh. Hirap. Kaya dapat ito kine-check nyo palagi, kahit weekly kung matyaga kayo, or every 15 days, para hindi ganito kahigpit. Hirap, oh. Hirap nang tanggalin. Dumikit na. Ang problema pag matagal yung hindi nililinis. O ayun. Salamat at natanggal pa. So 1 month pa lang yan, ha. Yan, oh. Yan ang result ng after 1 month. Ayan siya. Parang hindi nakikita. Ayan. So ayan, medyo dumikit na talaga. So ito after 1 month. Ayan, oh. Didikit yan eh. Dapat lalagyan din ito ng langis weekly or every 15 days. So i-check natin yung mga butas. So okay pa naman yung mga butas nya. Oh. Okay pa naman yung mga butas nya, hindi pa naman nagbara. Oh, wala pa namang masyadong dumikit na carbon. Yan. Okay pa siya. Kailangan lang dito sundot-sundutin lang. Kahit dyan sa top holes, okay pa sila, oh. So ganito sa mga baguhan na gustong magkaroon ng ganito, ganito lang yung gagawin nyo. Tapos pagka i-stack nyo ito at matagal nyo hindi gagamitin, kailangan pag tinanggal nyo to, lalagyan nyo ito ng langis para pag dinikit nyo doon, hindi yon maninigas. So ayan, okay pa yung mga butas nya, hindi pa natin kailangang sundutin kasi 1 month pa lang naman. Siguro pagka inabot ng mga 3 months ganyan, kailangan nang sundutin. So ito, lalagyan natin ng langis ito. Bale, ito yung tangke niya kanina. Ito yung may langis. Lulublob nyo lang na ganyan. Lublob nyo lang. Tapos balik nyo doon para malagyan ng langis. Ayan ang technique. Ayan. Ganyan. So, lublob nyo ulit. Balik nyo ulit. Ganyan lang para hindi dumikit. So ayan siya. Oh. Ayan, madali na ulit tanggalin. Kailangan dito kasi at least 2 weeks para hindi tumigas. Tingnan nyo kanina, tumigas yung ano niya, pagkaka-thread. Dapat dito every 15 days, at least 15 days, or kung matyaga kayo, weekly. So yun mga kabakal, nakita nyo na kung anong nangyayari dito kapag lilinisan natin at napatagal na hindi natin ginamit. Talaga hihigpit yun. Ayun, alam nyo na. So, okay, ayun, isang tip para sa mga baguhan na gustong magkaroon ng ganito. Ganun yung mga technique. Tapos ang ginagawa ko rin pala, kaya ito naka-thread, kasi dito sa daluyan ng oil, dito sa may butas nya, namumuo rin ng carbon dyan. Kaya kailangan i-check din natin yan. Ayun, mahigpit din.
Kaya ginagawa kong threaded yan para natatanggal. Luwag. Oh, ito, tatanggal ito. Yung design ko, kaya ako pinasadya na ganito para natatanggal ko siya, para nasisilip nyo kung may mga namuong carbon doon. Yan, kasi may mga mamumuuring carbon dyan eh. Oh. Ito, may nakita ako doon, pang sundot. Ito, welding rod, nakaputol. Ito, mas okay pa ito eh, kasi mamumuo ang carbon dito. Isa pang hindi nasasabi ng kasama kong mga vlogger, ang usual kalan yung tungkol dito sa puno ng lalawian ng oil. Kasi ang ginawa ko rito medyo maliit lang eh. Kasi kung malaki masyado lulusot ang usok. Kaya yan, kaya yun oh. At dito sa loob lilinisan din natin kasi namuo sa gilid doon sa baba, may nanigas na mga karbon. Kukuha ko ng pait, yun ang panglilinis natin, yung hindi bagong pait ha, yung luma. So ito yung pait ko na luma. Ito magandang panglinis dyan kasi tatanggalin niya yung dumikit doon na mga karbon. Ayan o, ayan, ganyan lang maglinis ng mga namuo doon sa ilalim. Ayan, kasi may mamumuo dito eh. Yan, yung mamumuo dyan sa bandang ibaba, sa gilid, hindi sa flooring kundi sa gilid ng chamber. O ayan siya. O ano nyo, maraming naipon o. Marami. So dito rin sa ating oil overflow, kailangan natatanggal din ito para malinisan kasi may namumuo rin dito na mga karbon, kaya nagiging threaded ito. Ano nyo, mahirap na rin tanggalin kung sa 1 month na hindi ko ginalaw. Hindi mahigpit na rin. Kailangan dito i-check nyo palagi kahit mga 15 days or 2 weeks, kasi pag napatagal ito, inaabot kayo ng ilang buwan, mahirap nyo nang tanggalin ito kahit naka-thread. O yan, tingnan natin. So ito, pag may carbon ito, tataktak lang natin na ganoon, pero wala naman ito kasi may mga nabuo dyan oh. Yan ang sinasabi ko kasi namumuo ng mga carbon. Ayan yan, kailangan yung sundutin yan para maagapan yung matanggal, kasi pagka hindi ito natanggal, dadami yan, babarahan na niya yung ating overflow safety. Kaya dapat matyaga tayong nililinis itong ating gamit. Hindi naman kasi ito automatic na kusang lilinisan niya yung sarili niya. Kailangan matyaga tayo pagka may gamit na ganito. So, ayan may namuo rin so ayan, okay na ulit. Sundutin lang natin yun, kaya hindi ko nilalakihan dito eh, tsaka tinetreaded ko ito. Yun ang advantage ng nakatread ang oil supply tube. So ayan, malinis na ulit siya. After 2 weeks saka ako ulit lilinisan ito.